Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpala at maulan na umaga po ng linggo sa inyo pong lahat. Kamusta? Kaya pa ba? Isusunod pang bagyo. Sige, pasok na kayo. Sabay-sabay na kayo. No? Pero kakayanin naman po at ilang bagyo na tayo sa buhay natin, no? Na nasusurvive naman natin lagi. Pero siyempre, given naman na laging may bagyo sa buhay natin, dapat din tayong natututo. Kasi kung wala, wala lang. Ang tingin natin sa bagyo, problema. Tingnan po natin muli. Balikan ko lang po ng kaunti yung background ng atin pong ebanghelyo. Kasi nung nakalipas na linggo, ang sabi ni Jesus kay Pedro, Mapalad ka, Pedro, dahil inihayag sa iyo yan ng Diyos. Pero ngayon, ang sabi ni Jesus, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Nung nakalipas na linggo, ang tanong ni Jesus, Sino ako para sa inyo? So gusto manaman ni Jesus yung lalim ng kanila pong ugnayan, yung relasyon. Kilala niyo ba ako? Kasi kapag kilala mo ang isang tao, kahit anong sabihin nila tungkol dyan, hindi ka masisiraan ng loob para iwan yan. Kaya yung tanong o yung pahayag ni Pedro, ikaw po ang Kristo. Ibig sabihin, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang tagapagligtas namin, ikaw ang anak ng Diyos. Wow, ang galing! Mabuti naman kung ganon. At dahil doon, ipinagkatiwala ni Jesus ang susi sa simbahan na kanyang itinatag. At ang sabi pa niya, ano man ang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ganun tayo ka-close. Ganun kita pinagkakatiwalaan para yung susi, kung sino man ang makakapasok din sa langit, meron kang say. Kaya nga, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ganun ako kalaking tiwala sa iyo.
para ibigay ko ang susing ito. Okay na tayo ha? Close na tayo. Ngayon, ang sabi, narinig natin, lumayo ka, Satanas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayo ka, Satanas. Bakit ba pinalalayo? Kasi ibang sumasapi ngayon kay Pedro Dahil ang sabi ni Jesus, ang pinakatapusan kasi ng paglalakbay ni Jesus, yung pinaka-mission niya, yung goal niya, nandoon sa Jerusalem. Kaya naglalakbay nga mula Bethlehem, mula Nazareth, naglakbay sa iba't ibang lugar, no, para hindi sila maulanan. Lumalapit sila. Lumalakas na naman po ang ulan. No? Sumilong lang po. Dito sa gilid, meron pa pong upuan dito. Yan. Kasi sabi, ayaw niyong pumasok ha. Yan. So, pauulanin natin para pumasok kayo talaga. Masarap din naman yung pakiramdam na nararanasan natin tong mga tulo, no? Kasi minsan, pag masyado tayong komportable na sa buhay, no, hindi na tayo nakaka-relate sa ibang karanasan. Yung mga nararanasan ng mga binabaha, no, yung hindi sila nakakatulog kasi nag-aabang sila ng tutulo yung ulan. No? At doon, napapadasal tayo. Balik tayo dito. Okay. So, sabi ni Jesus, pagdating natin sa Jerusalem, ang anak ng tao dapat maghirap. Dapat maghirap. So, inevitable, hindi dapat iwasan. Kailangan niya maranasan yon. Ipapapatay siya, pahihirapan ng mga punong saserdote, mga iskriba, pero mabubuhay. Pero sabi ni Pedro, Panginoon, lumapit siya, no? Kasi nga, close na sila Nasa akin na yung susi, di ba? Binigay mo naman sa akin Pinagkatiwala mo naman sa akin. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi dapat mangyari yan. Hindi natin nahayaan, no, na mangyari yan. Kaya ang sabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Nakuha ba? Hindi porket binigyan ni Jesus ng susi si Pedro. Hindi porket close na sila ni Pedro, ay may kapangyarihan ng pigilan ni Pedro si Jesus. O kaya naman, kontrolin ni Pedro si Jesus sa kung ano ang kanya pong pinaka-goal. Yung pinaka-mission niya. Kaya tingnan po natin, no? Yung aral nito para sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Sa mga may asawa po dito, kamusta? Masaya ka pa ba? Mayroon bang sense of fulfillment? Kasi importante yun sa tao, no? Yung nararamdaman mo na nagkakaroon ka pa ng halaga. Kasi bago ka nag-asawa, malinaw sa iyo yung goal mo kung saan mo gustong makarating, malinaw sa iyo, gusto mo yan Yung pangarap mo, nung nag-asawa ka, kamusta? Saan ka nakarating? Saan ka nakarating? Yan, Divisoria. Kasi ito yung minsan, yung kadalasan pagkakamali natin. Kapag sana, no, kung papasok tayo sa relasyon, friendship man yan, o organization, o pamilya, tayo dapat ang nakakatulong para mas mag-develop pa yung potential ng isang tao. Ang problema, tayo mismo ang pumipigil doon sa tao para ma-open up pa
mabukas pa yung kanyang pakpak at makarating pa siya ng malayo, makalipad pa ng matayog. Kaya lang tayo mismo ang pumipigil sa kanya para ma-develop. Kaya yung iba, ending up na maghiwalay tayo kasi hindi ako nagiging masaya sa'yo. Masyado mo kong kinokontrol. Dati, very supportive ka eh. Pero ngayon parang, wag na mo nang gawin yan. Wag yan. Diyan ka na lang. Kaya imbis na tulungan mong iangat, pinipigilan mo. Kung hindi mo pinipigilan, hinihila mo pababa. Kasi nga, takot tayo sa hirap. Parang ayaw natin maapektuhan ng paghihirap. Kaya ito, si Jesus, pahihirapan, Panginoon siya. Magiging hari siya. Hindi pwede yan. Kaya nagkamali ng pananaw o pag-iisip itong si Pedro at ang mga alagad. Na kapag sumama ka pala kay Jesus, akala nila, puro sarap, puro hirap, giginhawa na. Dati kasi silang mangingisda. Mahirap lang. Meron tayong misconception ng pag-intindi din, no, ng ayaw natin silang mahirapan. Maraming bata dito, no? Minsan sinasabi ninyo, kadalasan mga magulang, ayaw ko silang mahirapan. O kaya naman yung classic na, ayokong maranasan nila yung hirap na dinanas ko. Pero hindi nyo napapansin, mas nagiging mahirap sa kanila ang buhay. Ayaw mo silang maghirap, di ba no? Ayaw mo silang maghirap, kaya ikaw, sub-sub ka sa trabaho. Wala ka ng time sa kanila. Pero hindi mo alam, hirap na sila sa ibang paraan. Kasi tayo, halimbawa lang po, no, tayo, naghihirap tayo noon. Wala nga tayong makain noon. Pero sama-sama tayo. Kaya nga nakaya natin kasi sama-sama, mayroong presensya nandiyan. Naghihirap man tayo, may kasama din tayo na kaya natin to, isang araw lang naman nagutom to, tutunog lang naman yan. O mamaya-maya, okay na yan. Bukas kakain, bawi tayo bukas. Alam yung mga sinasabing, ayaw ko silang maghirap, kaya tuloy ikaw, napipilitan kang gumawa ng masama. Kasi gusto mo silang maging masaya, ayaw mong maranasan nila ang hirap. Diba, dito po sa atin, no? Yung mula doon, yung eskwelahan doon, Pedro Guevara, yung doon, yung malaking eskwelahan doon sa may Recto, Abad Santos. Sino mga nag-aral sa Abad Santos? Mula dito, nilalakad nyo, di ba? Mahirap ba? Pero yung mga bata ngayon, i-trike nyo pa. Kasi ayaw nyo silang mahirapan. Tama? Ayaw nyo silang mahirapan. Pero kung titignan mo, dun sa hirap na naranasan mo, nagkaroon ka ng sense of direction. Kasi nilalakad mo nalalaman mo yung mga pasikot-sikot, o ngayon, iwanan mo yung bata dyan, maliligaw. Walang sense of direction sa buhay. Kasi walang nararanasan hirap. Kasi magahalaga yun. Nararanasan ng hirap, pero dahil merong itinuturo sa atin, may natututunan tayo. Sige, bigyan natin. Kasi hindi natin naranasan yung computer. Talaga namang walang computer noon. Pero hindi natin nararanasan yun. Diba? Kaya naman ikaw ngayon, bigay ka ng bigay, update ka ng update. O anong mayroon ng mga bata ngayon? Anxiety, depression. Pero nasa kanila na lahat eh. Pero mayroong mga ganyang lumalabas dahil wala
walang kasama, walang kalakbay. Hmm. Ayaw natin ng hirap. Kaya madalas dasal natin sa Diyos, ayoko na pong maghirap. Sana kung sa panahon ng hirap, nakaya natin. Kasi hindi naman laging hirap. Hirap. Tingnan nyo nga ang buhay, hindi naman laging hirap. Dati, oo. Pero nakaranas ka rin ng ginhawa. Dahil may hirap ulit, tapos mas ginhawa pa. Kaya lagi, Lord, wag mo ipahintulot. Wag. Mali eh. Kasi sabi ng demonyo, pag sa akin ka sumunod, masarap lang ang buhay. Pero kasi nungalingan, ayaw niyong, yung mga bata dito, masyadong ini-spoil. Ni hindi nga marunong maghugas ng plato. Ni hindi nyo pinagluluto. Sabi niyo, ayaw kong maranasan niya ang hirap. Pero dahil doon sa hirap, natuto, ikaw na pinakamasarap magluto ngayon, di ba? At kaya ka hindi iniiwan ng asawa mo kasi masarap kang magluto. Tama ba? Kaya mag-aasawa, hindi marunong gawain ng bahay kasi hindi pinaranas. Muulan naman kaya pwede tayong mahaba. No? So, yung isang bagay na ayaw na natin ng hirap, kung hindi natin mararanasan ng hirap, di natin matututunan ang aral ng buhay. At kung sakali may mga Pedrong sa buhay mo na imbis na tulungan kang marating ang destinasyon mo, mas mabuti pang palayasin mo na yan. Alisin mo sa buhay mo. Yung mga happy lang tayo. Hindi yan totoo. Nagpapanggap lang yan. Kasi yung mga totoong kasama sa buhay, sa hirap at ginhawa. Sa ginhawa, sa hirap at ginhawa. Hindi yung paghirap, wala sila eh. Iiwanan ka nila. Malinaw ba? Ko alam kung bahagi ng hirap nyo, yung may sakit kayo. Dasal kayo ng dasal na sana alisin na ng Panginoon. Pwede sabihin hindi, wag. Kasi may tinuturo. Mayroon dapat matutunan ng pamilya sa paghihirap mo. At gustong marahil, no? Pwedeng sabihin, kaya mo yan, malakas ka, at pag naipakita mong malakas ka, mas maraming tao ang mai-inspire. Mas maraming tao ang maliligtas sa katatagan mo, sa tibay ng loob mo. Kaya hindi pwedeng buhay na walang pagsubok, hindi pwedeng buhay na walang paghihirap. Pero sa lahat ng yan, hindi tayo iiwan ni Jesus. Yung totoong pangako sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, kasama tayo ni Jesus. Amen?